I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Maiba tayo ngayon mga kababayan. Nakikita nyo guys, nakikita ko yan si Sara Duterte. Nagkaroon po siya ng ng event diyan sa Cebu, no? So very short lang ito. Gusto ko lang mag-react, no? Nagkaroon siya ng interview mga kababayan. So ang sinabi dito kasi kung ano ba ang stance niya, no? About this current administration at about doon sa sinasabing siya magiging opposition leader. Simple lang po ang nakikita ko dito, no? So before ako mag-react, kayo guys mag-react din kayo through your comment section kung ano masasabi nyo dito. Grabe, no? Kakaiba. Kung alam ko lang talaga, hindi ko talaga siya binuto. Ay nako. So ibig sabihin tama pala yung sinabi ni Mr. Las Cañas na mag-ingat si Pangulong Marcos Jr. dito sa babaeng ito dahil try-door, sabing ganon. So sabi po dito guys ng impact leadership kung ano ba talaga ang posisyon ni Sara Duterte, no? Ang sinabi dito guys, ang sinabi dito hindi opposition leader agay. Talagang nag-react yung mga talagang original na opposition na sinasabi guys na nagpost sa social media na siya ang bagong opposition. Lalo nito si Attorney Baliena, grabe. Sabi dito, no, Vice President Sara Duterte clarifies her stance on political affiliation in response to being labeled the new opposition leader. In a media interview in Cebu City on Saturday, June 29, Duterte emphasized that her actions are not driven by alignment with the administration. Ay, grabe. Grabe ka pala, madam. Kung alam ko lang, di na kita binuto. The opposition or any political agenda, instead, she is motivated by what she believes will benefits the Philippine people and what is better for the country. Nako, talaga. What is better for the country? Oh, grabe. Sabi dito guys, in Tagalogin natin. Sa trabaho ko at pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration. Oh, biro niyo. Tama pala yun guys, Oh, yung mga hinala natin, talagang hindi pala talaga totoong ito, magkaibigan niya si Pangulong Marcos Jr. Plastic pala ito, no? Sabi, ulitin natin, sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration. Oh my goodness. For the opposition or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Grabe. Ano guys, ang kapalagay nyo dito sa sinabi niya? Hindi siya gumagalaw para sa administration. Alam mo, Madam Sara Duterte, hindi ka pala gumagalaw sa administration ni Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin, kaya pala tahimik ka. No comment ka. Lahat-lahat na lang. Wala kang pake. No? Kung ang iniisip mo sana, no, tumulong ka kay Pangulong Marcos Jr., 'di ba? Nagiging magkaibigan din naman kayo. Nagiging part din kayo ng election 2022 na magsanib pwersa kayo. Kung ang ginawa mo sana, no, ay tinulungan mo itong current admin, malaki ang maitulong niya sa pagkatao mo, kung mayroon kang ambisyon maging pangulo, malaki talaga. Kung ang ginawa mo sana, tulungan si Pangulong Marcos Jr., suportahan mo sana. Kaso pala hindi ka pala gumagalaw. Well, tama nga naman ang hinala ng mga ibang tao, mga kababayan, na talagang useless ito. Wala kang maasahan dito, mga kababayan. Kaya pala, kahit anong klaseng pambalahura, pambabastos ng kanyang ama at ang mga kapatid niya at ang mga alipores niya kay Pangulong Marcos Jr. Kasi wala siya talagang pakialam.
'Di ba? Hindi naman talaga siya gumagalaw sa administrasyon na ito, guys. Wala siyang paki. So nakikita ko dito, in my own opinion lang, in my own thinking, pag-iisip ko is for ano lang, guys, no? For self-interest lang ito, yung kanyang ginagawa. Well, maganda naman talaga na nag-resign siya bilang DepEd Secretary kasi Felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. sa akin lang wala akong nakikitang achievement niya sa DepEd Iniwan niya ang DepEd na wala siyang wala siyang marka na maganda. O, 'di ba? Ang marka niya is 40% lang Kung baga sa card hindi siya nakakuha ng 95%. Nagrado. Ito bagsak talaga as in. Kaya mas maganda talaga nag-resign siya kasi hindi siya kapaki-pakinabang at very incompetent ito. Walang kakayahan sa pamumuno, mga kababayan, no? Pero nag-ambisyon itong mga yung mga sumusuporta sa kanya magiging pangulo, next president daw, sabi. Wow, kung yung DepEd nga hindi niya kayang pamumunuan, pangulo pa kaya? What the heck, 'di ba? Oh, see? Oh, ang prinsipyo niya ay 'di ba? Hindi ako gumagalaw for the administration. Ay my grabe. For the opposition or kung ano man yung politika na yan. Oh. Eh, di ba? Nasaan ka ba ngayon? Di ba nasa politika ka? Kung ano daw ang importante daw siya sa kanya, guys, ang galaw niya ay base kung ano ang nakakatulong sa ating kababayan. Ay sus, madam. Yung pagtulong or suporta mo sa Pangulo dahil umiikot siya sa buong Mindanao, kung yun ay dinadamayan mo, sa suporta mo, sa tulong mo, di nakakatulong ka sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Ikaw ba kaya mong gawin yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr.? I don't think so. Yung idea ni Pangulong Marcos Jr., yan ay originality niya po yan. Hindi mo pwedeng gayahin yung kanyang sariling originality. Magkaiba kayo. Kung gagayahin mo man, di good, 'di ba? At least hindi mo sariling originality yung idea ni Pangulong Marcos ngayon. 'Di ba? Yung kagalingan niya sa pamumuno. Sa kanya po 'yun. Hindi po nakikita 'yan sa ibang mga pangulo na mga nagdaan. Kahit sa ama mo, wala siyang ganyang level ng pamumuno kay Pangulong Marcos Jr. The only one lang, si PBBM lang ang sakalam, no? So, nakakadismaya lang, mga kababayan, dito sa kanyang sinabi, no? Hindi siya gumalaw sa administrasyon. So, well, nakakadismaya kasi alam nyo, sa akin lang, sa aking kaisipan lamang, kasi binoto ko ito Kasi umaasa ako na suportado niya si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng kanyang mga hakbangin, sa kanyang magagandang plano. So, kaya pala tahimik talaga siya. Wala siyang paki, no? Parang manhid ang kanyang puso talaga. Well, ako guys, no, marami kasing nagme-message sa akin na kailangan mabigyan ko daw ng reaction o komento ano ang saloobin ko. Simple lang naman no? Ang aking nakikita dito, very incompetent. Walang kakayahan sa pamumuno, mga kababayan. At self-interest lang, no? Para lang parang papugi kumbaga sa lalaki. Parang in front of so many people parang nagpapaganda lang ng imahe niya. Selfie pa more. Mahilig kasi mag-selfie ito si Madam pero yung talagang buong puso na talagang malasakit, wala akong nakikita sa kanya 'di ba? Parang nung nagiging DepEd Secretary siya, ginagawa niya lang tungkulin niya bilang DepEd Secretary lang, no? Actually, yung mga pagbabahagi lang ng mga yung mga bags, it's very common yun, guys, very common sa mga secretary. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga big projects na katulad ni Pangulong Marcos Jr., mga ginagawa niya, wala siyang ganung na achievement. Wala siyang naiwan na magandang marka sa DepEd. As in, talagang bagsak para sa akin. Okay? Ewan ko sa inyo, guys, kung ano ang rank
na ibinigay nyo dito sa kanya. Pero wag kayo guys ha, pagdating sa survey, mataas ang rating nito. Kaya sabi ko parang BO-BO yata yung nagsisurvey kasi hindi alam, hindi nakikita yung galaw. Tapos si Pangulong Marcos Jr. pagdating sa survey, ratings, ay nako, ang baba mga bes, samantalang nakikita nyo ang galaw ng Pangulo kung paano siya umikot, nagtatrabaho, naghatid ng tulong sa bawat region ng Pilipinas, tapos mababa ang survey sa kanya, tapos ito si Sara wala namang ginagawa, sus Mariusip ang taas. Kaya sabi ko nga, yung mga nagsusurvey, talagang pro Duterte yan, wala kang maasahan. So, dito guys, sa kanyang sinasabi, tingnan natin yung mga nagko-comment, okay? Pagkakapirahan lang ang kanyang politika, agoy. Hindi nga siya opposition leader. Isa siyang opportunistang politiko. Naloko na. Sabi niya, best BP ever. Talaga, grabe. Wow. Ay, sus, Mariusip. Agoy, may nakalagay pa rito. Ayan, Budol Queen, doon ka sa farm gumalaw. Ayan. Ay, sabi niya, gumagalaw lang siya para sa sarili at sa pamilya. See guys? Confidential leader Confidential leader yan. Ang galing nito magpatawa. Gumagalaw lang para sa confidential funds ang ghost employees. Ayan. Galing talaga, mambola. Ayay. Gumagalaw base sa interest. No way. Diba? No way sa Dutai sa next election. No way. Galawang confidential ata lagi sa kanya. Diba? Diba yan na nag-umpisa kung bakit nagwawala sila? Nandahil dyan sa confidential fund na hindi na ibigay sa kanya. Ayan, kung sino daw ang sabi niya nga, kung sino hindi sumang-ayon sa confidential ay kalaban ng bayan. Diyan nag-umpisa yan. Hanggang nagwala ang kanyang ama, mga kababayan, nag-alburuto sa social media. Ayun, kinagat na naman ng mga DDS yet. Ayan, nagulat tayo kasi kaagad-agad binanatan si Pangulong Marcos Jr. and hindi mo malaman kung ano ang nagiging kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanila. Binanatan ng binanatan, siniraan ng siniraan, binastos ng binastos. Biro nyo yun? Ano ba ang nilabag ni Pangulong Marcos Jr. tapos sabihin, BBM resign? For what? Diba? Anong dahilan? Hello? 'di ba? Mahiya-hiya kayo sa sarili niyo, no? Galawang confidential ata lang sa kanya. Ay sos, istoryahe. Kung maloko mo, kwento mo, sabi mo gi na lang, agay. Sos, Mariusip day. Ime, tell to the Marines, paganda lang ng image, huwag kalimutan ng 125 million, 11 days lang kasi nagastos yun guys. Ayan, tawa. Pang Miss World ang answer, agay. She only moves based on her personal and family interest. That's correct. Sekreto lang ang tirada. Yes. Kaya nga comment yan pang sarili. A deceiver father and daughter. Agay, paktay tayo day. Kalahi ni Alice Go. Parang si Villar, tahimik lang. Kababayan Dutertes, Pilipinas, personal interest. See guys, kwento mo sa pagong. May sariling kayong mundo ng tatay mo. Yes, like protecting China. Naks, parang totoo. Ginagaya niya lang si Lini sa pananalita, kaso di po bagay. Agay, mukhang sintigas ng semento. Best for her father and siblings. Agay, posisyon ng China. Naku, gumagalaw siya, porky buloy, protection and protecting China. That's correct. Pati galawan, confidential fund. Hihihi, edi wow. Galing mo. So, ano nga ang work niya? Iyon, ayan. So makikita nyo dito mga kababayan, ang mga majority ng Pilipinos, talagang napapansin itong mga galaw ng mga Duterte. Lalo't ito pambabanat sa Pangulo. Talagang, ewan ko, nasa atin ang power para hindi makabalik itong mga ito, mga kababayan. So, dito lang guys, nadismaya ako na tama lang naman na nag-resign siya. Wala palang asahan si Pangulong Marcos sa kanya. Walang tulong, kaya pala. So anyway, guys, yun ang aking masasabi dyan. Kayo, ano po ang masasabi nyo? Tayo na po kung balang humusga dito kay Madam Gurgur. Nako guys, mayroon po ako napanood sa ay ewan ko lang guys, mahirap magsalita dito pero
Kayo na pong bahalang tumuklas dyan kung bakit nagkaroon ng sugat sa liig. Gurguron, agay. Awanan, gurguron, ti kwanan, ti liignan. See you guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.